Ito ang bilin niya sa mga apostol. Nang sabi niya, hindi kayo katulad sa mga hari ng mga hintil. Ang mga hintil ay parang Panginoon sa kanilang sarili. Sila po ang masunod. Sila po ang napagmakapangyarihan. At walang sinumang susupil sa kanila dahil sila po'y hari. Yun ang kaugalian, mga ugali ng mga hari sa mga hintil, mga kabransis. Na sila talaga ang masunod. Wala, hindi marunong tumanggap ng mga correction or advice sa ibang tao. Dahil hari sila. Hallelujah, praise the Lord, mga kabransis! Kumusta na naman kayong lahat dyan, sa atin pong mga viewers? Kumusta kayong lahat? Sana pagpalain kayo ng Diyos at ingatan ng Diyos ang bawat isa, mga kabransis, no? Mga kabransis, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali. Nandito na naman, it's me again, Itanabas. Mayroon na naman tayong talakayin patungkol sa salita ng Diyos at patungkol sa tutuwid ng atin pong mga buhay spiritual, mga kabransis, no? Now, sa araw po ito, mga kabransis, but bago ang lahat, maraming salamat sa mga dagdag subscribers, sa mga viewers. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagpanood, at sana hindi kayo magsawa sa pagpanood, patungkol sa salita ng Diyos na ipinapangaral, itinuturo ng lingkod ng Diyos, si Itanabas, mga kabransis, no? Nandito lang si Itanabas upang ihatid sa inyo ang magandang balita ni Kristo, ihatid sa inyo yung katotohanan, no? Walang halong pagsisinungaling. Nandito lang si Itanabas at atin pong puksain, atin pong tatabasin ang mga nangangaral sa social media, kung sino man dyan, na hindi talaga sang-ayon ang Biblia. Yung mga salungat sa Biblia ay atin pong pupuksain. Nandito si Itanabas, mga kabransis, no? So, nandito tayo, mga kabransis, no? At bago natin umpisahan ang atin pong pangaral sa tanghaling ito, tayo po ay manalangin. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, dakilain siya at luwalhatiin. Kabransis, nandito na tayo, mga kabransis, atin na pong umpisahan ang atin pong pag-aralan ngayong tanghaling ito, mga kabransis. Ang pamagat ng atin ngayong topic, ngayong tanghali, mga kabransis, ay gawing goal ang pagpakumbaba, no? Make humility your goal. Dito po, mga kabransis, babasahin muna natin dito po sa Exodus chapter 4 verse 10. Ang sabi po dito, babasahin natin sa banal na kasulatan. Dito po, sinabi ni Moises, Panginoon, mula pa hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Dito nga at pautal-utal akong magsalita. Yun, mga kabransis, ang sabi ni Moses sa harapan ng Diyos sa versikulo 10. Natin dito, mapansin natin na ito pong si Moises, mga kabransis, siya po'y gumagawa ng excuses sa harap ng Diyos. Kung siya po, ibig sabihin, parang gumagawa siya ng dahilan para hindi siya ang magiging utusan ng Diyos sa pakipagharap ng hari ng Ehipto o ng Egyptian na si King Pharaoh, mga kabransis, no? Now, dito sa versikulo 11, ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? Sa versikulo 11, mga kabransis, nakikita natin na ang pinapaalalahanan po, no, si Moises ng Diyos. Ni-remind ng Diyos si Moises na ang Diyos talaga ang siyang dahilan na mayroong mga pipi, bingi, bulag. Kaya, mga kabransis, ang sabi niya sa versikulo 12, mismo ang Diyos nagsabi at pinapangakuhan talaga si Moises dito. Ang sabi dito, mga kabransis, kaya nga, lumakad ka na, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Iyon ang pangako ng Diyos doon po kay Moises, mga kabransis, na talagang tutulungan siya sa pagsasalita at tuturuan siya kung ano ang sasabihin, mga kabransis. So, ibig sabihin, kahit bingi, kahit pipi, kahit bulag,
pwede at maaring gawin ng Diyos na mahimong makapagsalita ng maayos ang tao, no? Kaya pinapangako talaga ng Diyos doon po kay Moses na tutulungan sa pagsalita, mga kabransis. Na dito sa verse 13, dito po ang sabi, sagot po ito ni Moises, sabi ni Moises, Yahweh, isinasamo ko pong iba na ang inyong suguin. Yun ang sagot ni Moises na, Panginoon, Yahweh, isinasamo ko pong iba na ang inyong suguin. Tingnan ninyo mga kabransis, talagang na refusal. That is, refusal ang ginawa ni Moises na ayaw niya sa kaniyang sarili na maging tagapagsalita. Ayaw niyang humarap ng hari ng Ehipto. At ating pong mapansin dito mga kabransis na itinutulak ni Moises na ibang tao ang susuguin. Ayaw niyang siya po ang susuguin ng Diyos, mga kabransis, no? Kaya dito po sa versikulo 14, dito po naggalit si Yahweh. Dahil dito naggalit si Yahweh kay Moises, sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang libitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating na siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya pagkikita ninyo. Versikulo 15, kausapin mo siya at sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Tulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Verse 16, mga kabransis, ang sabi dito mga kabransis, na siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging parang Diyos na magsasabi sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Tingnan ninyo mga kabransis ang nangyari. Pinahintulutan ng Diyos si Moises na magkaroon talaga ng speaker, yung tagapagsalita, mga kabransis. Ayaw ng Diyos na magsugo siya ng ibang tao kung hindi involved si Moises. Ayaw ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, mga kabransis, pinahintulutan niyang maging tagapagsalita ang kanyang kapatid na si Aaron. Sabi ng Diyos na nandyan si Aaron. Alam kong magaling siyang magsalita, mahusay siyang magsalita. Sinabihan ng Diyos si Moises. Parating na, makipagkita si Moises, darating na siya at makipagkita sa iyo. Tapos matutuwa siya pagkikita ninyo. Yun ang sabi ng Diyos. Tapos inutusan ng Diyos si Moises, kausapin mo siya. Kausapin mo si Aaron, Moises. At sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Ibig sabihin, si Moises ang magsabi sa dapat sabihin ni Aaron, mga kabransis. At ang pangako ng Diyos dito, tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Tutulungan, mayroong tulong galing ng Diyos sa pagsasalita ni Moises at saka ni Aaron, mga kabransis. At ituturo ng Diyos doon kay Moises at Aaron ang dapat nilang gawin. Sa verse 16, mga kabransis, dito ay nilinaw ng Diyos, siya ang maging tagapagsalita mo. Sino ba ito? Si Aaron ang tagapagsalita ni Moises sa mga tao. So sa harapan ng tao, mga kabransis, si Aaron ang ginawang tagapagsalita. Tapos ang utos ng Diyos kay Moises, sabi ng Diyos, ikaw ang magiging parang Diyos. Ito po ay napakalaking pabor. Ito po ay napakalaking advantage, mga kabransis, dahil si Moises, mga kabransis, na tumanggi sa utos ng Diyos, ay ginawa siya ng Diyos na parang Diyos. Mayroon siyang tagapagsalita si Aaron, tapos ang sabi ng Diyos, ikaw Moises, ang magiging parang Diyos na magsasabi kay Aaron kung ano ang sasabihin niya. So kung tingnan natin, mga kabransis, ay dalawa sana lang, no? Si Moises lang at saka ang Diyos. Kung hindi pa nag-refuse si Moises, kung hindi pa tumanggi si Moises, Diyos lang sana at saka si Moises. Kasi tumanggi si Moises, ayaw ni Moises na suguin, magpakuha na lang ang Diyos ay ibang susuguin niya. Tapos ang kinuha, ang sinang-ayunan ng Diyos ay si Aaron, ng kanyang kapatid. Iyon ang nagiging tagapagsalita ni Moises, mga kabransis. Iyon ang nangyari. Tapos si Moises ginawang parang Diyos at si Aaron ang tagapagsalita. So ang nangyari dito, mga kabransis, ay tatlo, no? Aaron ang tagapagsalita, si Moises ang tagapagsabi or tagadikta, doon po kang Aaron, tapos ang Diyos ang magbigay ng sasabihin doon kay Moises, mga kabransis. So ang channel, yun ang Diyos, ang channel, Moses, tapos doon kay Aaron, mga kabransis. No? Dito in this verse, mga kabransis, mapansin natin na ang Diyos talaga ay gustong-gusto, nais niya, yun talaga ang gusto niya ng tao.
No? Pag gusto talaga ang Diyos ng isang tao katulad ni Moises, kahit pa wala siyang alam, kahit pa mangmang siya, kahit pa hindi siya marunong magsalita, kahit mabagal siyang magsalita, ngunit mga kabransis, hindi talaga mailipat ang nais ng Diyos, hindi talaga mailipat ang gusto ng Diyos doon po sa ibang tao. Kahit ang ibang tao ay may abilidad to speak, may abilidad sa maraming talento, ngunit mga kabransis, hindi na matitinag at hindi ma-attract ang Diyos sa mga ability ng tao mga kabransis. Kundi mga kabransis, ang Diyos, ang pinili ng Diyos talaga, yung gusto talaga niya mga kabransis, katulad ni Moises. Ito mga kabransis ang katanungan. This is our question in this part mga kabransis. Bakit ba gustong-gusto ng Diyos si Moses? Ano bang mayroon si Moses mga kabransis? Magtaka ka, bakit marami namang tao sa Israel? Marami namang tao na magaling at talagang napaka-talented na tao. Bakit si Moses pa ang hinahanap talaga at gustong-gusto ng Diyos? Ang sagot po mga kabransis, dahil po mga kabransis, si Moses mga kabransis ay siya po'y isang tao na mapagkumbaba mga kabransis. Napakababa talaga ni Moses sa kaniyang karakter, sa kaniyang ugali mga kabransis. Tinatawag na mapagkumbaba. Humility ang mayroon ni Moses mga kabransis. Kaya gustong-gusto talaga niya ng Diyos si Moses. Atin pong babasahin ang banal na kasulatan dito po sa Numbers mga kabransis, chapter 12 verse 3. Sabi dito, si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Mga kabransis, si Moises talaga ay yun ang itinuturing na walang nakalalamang kay Moses sa pagpakumbaba. Kung mayroon mang tumitira sa ibabaw ng lupa sa buong mundo sa panahon ni Moises, mga kabransis, si Moses lang ang napaka mapagpakumbaba. Si Moses lang ang nakikita ng Diyos na lamang higit na mapagpakumbaba na tao, mga kabransis. Kaya sa atin pong pag-aralan ngayon, ang atin pong title ay tinatawag na Make Humility Your Goal. Gawing goal ang pagpakumbaba. Number 1 mga kabransis, kung bakit make humility your goal, or bakit kailangan gawing goal ang mapagpakumbaba. Dahil mga kabransis, number 1, for God will make you the greatest. Kung gusto mo na maging dakila, kung gusto mo na maging highest, kung gusto mo na maging leader, then kailangan mong itong klaseng ugali na mayroon si Moses na mapagpakumbaba mga kabransis. God will make you the greatest mga kabransis. Kaya mga kabransis, ito po talaga ang hinahanap ng Diyos, ang taong mapagpakumbaba. Ang humility mga kabransis, yun ang hinahanap ng Diyos na mayroon ang tao. Ito pong klaseng pusong ito ang hinahanap ng Diyos, ang mapagpakumbaba or humility mga kabransis. Dahil itong mga mapagpakumbaba, ito po'y itataas ng Diyos. At ito pong pagpakumbaba ay ito po'y gawin ng Diyos na dakila, ito po'y gawin ng Diyos na mamuno or leader mga kabransis, katulad ni Moises. Ang mapagpakumbaba or humility mga kabransis, ito po'y nakasulat na ayon po sa ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 23 versikulo 10, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Kaya nakasulat na mga kabransis, kung sino po ang mapagmataas sa kaniyang sarili ay talagang ibababa ng Diyos. At kung sino mang mababa sa kaniyang sarili or mapagpakumbaba sa kaniyang sarili, siya po ay itataas ng Diyos mga kabransis. Yun talaga ang nasusulat sa banal na kasulatan. Alang-alang po sa ating lahat kung tayo po'y gusto na itataas po tayo ng Diyos mga kabransis. Ngayon mga kabransis, ang atin pong katanungan dito ay ganito. Ano ba ang kahulugan ng tinatawag mapagpakumbaba? Ano ba ang kahulugan? Na kahit ito po ay salita or wikang Tagalog mapagpakumbaba, marami pa sa tao, marami pa sa atin na hindi po ito nauunawaan. Ano ba talaga ang malinaw na definition about humility or word mapagpakumbaba? Or what is humility mga kabransis? Humility mga kabransis is the quality of having a modest view of one's value or importance. Mga kabransis, ang ibig sabihin na malinaw na definition of humility, na ibig sabihin, yun bang paningin mo sa mga tao ay mas valuable at mas importante pa kaysa iyong sarili mga kabransis. Ibig sabihin, yun ang taong may attitude, may ugali na mapagpakumbaba. Na ang tingin sa kanyang sarili ay down to earth. Siya po'y napakababa kumpara sa mga ibang mga tao. Na ang tingin sa kanyang sarili ay hindi po siya karapat-dapat. Hindi po siya valuable. Yung mga ibang tao ang mas valuable kaysa kanya. Yun ang mapagpakumbaba mga kabransis. Hindi walang halong mapagmataas. Iba yung mapagmataas eh. Kasi ang paningin sa sarili mo, yung ikaw ang mataas, ikaw ang malaki, ikaw ang pinuno at ikaw ang magaling kumpara sa iba. Yun ang mapagmataas. Ang mapagpakumbaba ay baliktad, no? Opposite sa tinatawag na mapagmataas, yung tinatawag na proud or tinatawag na pride, mapagmataas mga kabransis, no? At ang Panginoon din mga kabransis, ito din ang iniwan na aral ng ating Panginoong Hesus towards the disciples. Ito po yung aral na iniwan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus dito po sa Luke 9 verse 46, babasahin ko sa English mga kabransis. Dito po sa English mga kabransis, ganito ang pagkasabi: an argument started among the disciples as to which of them would be
the greatest. So dito pa lang sa 46, mayroon ng mayroon ng pagtalo-talo, nagtatalo talaga ang mga disipulo ni Kristo kung sino ba sa kanila ang pinakadakila. Para bang hinahanap nila sino ba ang pinuno natin? Sino ba ang dakila natin maliban kay Panginoong Jesucristo? Nagtatalo talaga sila. Hinahanap nila kung sino ba ang malaki sa atin o dakila sa atin. Sa verse 47, mga kabransis, ang Panginoong Hesus po, nang nalaman ng Panginoong Hesus, dito po sa verse 47, Jesus, knowing their thoughts, took a little child and had him and stand beside him. So ang ating Panginoon, nang nalaman ng Panginoon ang kanila pong iniisip, siya po'y kumuha ng maliit na bata, mga kabransis, at nilagay niya, ipinatayo niya sa kaniyang may gilid, o sa may, beside him, sa may gilid ng ating Panginoong Hesus. So pinapatayo. No? Tapos, ang sabi ng Panginoong Hesus sa verse 48, then he said to them, ang Panginoon nagsabi sa kanila o sa mga apostol, whoever welcomes this little child in my name welcomes me. And whoever welcomes me welcomes the one who sent me. Tingnan niyo ha. Ang sabi ng Panginoon doon sa mga disipulo ni Kristo, sabi niya, kung sino man ang tumatanggap sa maliit ng batang ito sa pangalan ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagpapadala sa akin. Walang iba ang Ama, mga kabransis. Ang sabi ng ating Panginoon, for it is the one who is least among you all who is the greatest. Yun ang bilin, yun ang aral na matutunan natin galing ng ating Panginoong Hesus kung ano talaga itong tinatawag mapagpakumbaba or what is humility. Dito natin nakikita, for it is the one nagiging maliit sa inyong lahat. Kung sino po ang magiging huli sa inyong lahat or huli or maliit, siya po itinuturing na pakadakila, mga kabransis, no? Who is the greatest, no? Siya talaga ang ituturing dakila pag ikaw ang pinakahuli, ikaw ang maliit, ikaw ang pinakakunti, yung pag-iisip mo, tapos talagang ikaw ang itinuturing napakadakila. Kung tayo po itulad ng isang bata, mga kabransis, no? Ibig sabihin, kung tayo po mapagpakumbaba, yun talaga ang mayroon ang bata. Napaka-less talaga ang bata, mga kabransis. Yun ang gusto ng ating Panginoong Hesus. Tapos dito po sa Luke 20:22 verse 24, mayroon na naman sinabi ang Panginoong Hesus, no? Dito na naman sa kabilang kapitulo, mga kabransis, nangyari na naman itong tinatawag na pag-dispute, mga kabransis, talo-talo, pag-ergo, mga kabransis, no? Dito po sabi sa verse 24, a dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. Nangyari na naman ang pagtalo-talo, nangyari na naman ang conflicts among the disciples, mga kabransis, kung sino talaga ang i-considered na magiging dakila, mga kabransis. Verse 25, Jesus said to them, ang Panginoong Hesus nagsabi sa kanila, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them called themselves benefactors, mga kabransis. Ito ang pinapaalala ng ating Panginoong Hesus doon sa mga disipulo niya, sa mga apostoles, na ang mga hari sa mga hintil naging Panginoon sa ibabaw nila. So, para silang master, pinapanginoon sa ibabaw nila. And those who exercise, kung sino man ang tinatawag ang kanilang mga sarili na gumagawa ng kabutihan or benefactors, mga kabransis. 26, mga kabransis, ang sabi ng Panginoong Hesus, but you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. Yung, mga kabransis, ang sabi ng Panginoong Hesus. Ito ang bilin niya sa mga apostol. Nang sabi niya, hindi kayo katulad sa mga hari ng mga hintil. Ang mga hintil ay parang Panginoon sa kanilang sarili. Sila po ang masunod. Sila po ang napagmagkapangyarihan. At walang sinumang susupil sa kanilang dahil sila po'y hari. Yun ang kaugalian, mga ugali ng mga hari sa mga hintil, mga kabransis. Na sila talaga ang masunod. Wala, hindi marunong tumanggap ng mga correction or advice sa ibang tao. Dahil hari sila. Yun ang iniisip nila na sila ang masunod talaga. Walang makapipigil sa kanila. Yun ang mga hari. But ang sabi ng Panginoong Hesus, pinapaalala niya sa kanyang mga disipulo, but you are not to be like that. Hindi kayo katulad sa kanila. Instead, ang pinakadakila sa inyo, kailangan siyang magiging mababa. Pinakadakila, kailangan magiging bunso. Kailangan magiging huli siya. Parang youngest siya, mga kabransis. And the one who rules like the one who serves. So yung mga taong gustong mamuno, yung mga leader, no, ay kailangan maging tulad siya sa mga tagapag-alaga. Sila po yung servant. Sila po ang tinatawag servant. No? Sila po ang tagapaglingkod. Pag ang iniisip mo leader ka, pag ang iniisip mo ikaw ang pangulo o pamuno, namuno, ay kailangan katulad ka ng mga tagapaglingkod, mga kabransis. Yun, mga kabransis, kailangan tagapaglingkod. So, ang gusto ng Panginoong Hesus, mga kabransis, ayaw talaga ng ating Panginoong Hesus na ang tao, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga alagad, mga apostol, na ayaw niya yung magiging mindset na hari sila. Ayaw yung na parang nag-ano ka sa sarili mo, nakila ka. No? Tapos, ang ayaw talaga ng Panginoon ito pong paghahari-harian, mga kabransis. No? Yung mga panakang Panginoon, no? Nagpagpanginoon ka sa iyong sarili. No? Hindi po pwedeng mautusan at hindi mo pwede talagang suplahin at hindi mo pwede talagang payuhan, mga kabransis. Tapos, pag ang tao po yung matakot na sa iyo, dahil ikaw po yung leader, yun ang hari-harian, mga kabransis, na ang tao ay magkaroon ng takot sa iyo.
dahil hari-harian yung dating sa sarili mo. Ang sabi ng Panginoon mga kabradsis, dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 3 mga kabradsis, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus mga kabradsis, na hindi daw bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. So mayroong kawan, kung ikaw po'y naghandle ng church, yun, kawan mo yun. At tapos ang paghandle mo ng iyong kawan ay hindi talaga paghari-harian, hindi talaga bilang Panginoon, na ikaw po talaga ang masusunod, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan, mga kabradsis. Kaya mga kabradsis, yung mga tao talaga na ginawang leader, no, minsan talaga napagkahari natin, no, ayaw, napagkaalas natin, parang hindi napagkatapang natin, parang takot ang tao sa atin, no. Tandaan natin mga kabradsis, ang leader mga kabradsis, no, na kung tayo po'y leader talaga, tandaan po natin, tayo po'y tagapaglingkod. Tayo talaga ang tagapaglingkod pag leader ka, no. Kung anong klaseng leader ka, kailangan tagapaglingkod ka. Dito ang sabi na naman sa Panginoong Hesus sa Matthew chapter 20 verse 28 mga kabradsis, pakinggan ninyo ng maigi mga brother and sisters. Ang ating Panginoon po'y nagsabi, just as the Son of Man did not came to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus, na kahit daw ang anak ng tao, hindi po siya naparito mga kabradsis para paglingkuran, kundi talaga siya talaga ang naglilingkod ng mga tao, and to give His life as a ransom for many mga kabradsis. No? Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya ang Panginoong Hesus na nandito siya sa ministeryo, na nandito siya sa lupa, makikita natin kung gaano siya naging leader o namuno ng mga tao. Siya talaga ay tagapaglingkod mga kabradsis. At dito na naman sa John 13 verse 14 to 15, so if I, the Lord and the teacher, washed your feet, you also ought to wash another's feet, for I give you an example so that you also would do just as I did for you mga kabradsis. Sabi ng Panginoong Hesus, ako nga Panginoon, ako nga paisa ang Panginoon ninyo at tagapagturo or magtuturo o tinatawag tagapagturo, teacher, naghugas sa inyong mga paa. Kayo din, kailangan na maghugasay kayo sa paa sa isa't isa. Dahil binigay ko sa inyo ito bilang example para naman na gawin ninyo kung anuman ang ginagawa ko para sa inyo. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus mga kabradsis. Napaka-tindi sa halimbawa o yung mga symbolic na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay symbolic sa pagpakumbaba at paglilingkod sa kapwa-tao. Paglilingkod sa kapwa kahit sino mga kabradsis. Yun ang pagpakumbaba. Ang aksyon ng pagpakumbaba. Talagang mapagpakumbaba talaga ang gusto ng Panginoong Hesus. Dahil pag hindi ka talaga, wala kang ugaling mapagpakumbaba, talagang hindi mo gagawin ang paghuhugas sa kapwa, sa paa ng iyong kapwa, mga kabradsis. Ito po'y kahulugan at symbolic po itong gawa ng Panginoong Hesus, na ang ibig sabihin doon ay kailangang mapagpakumbaba ka at yung maglingkod ka sa kapwa-tao. Yung paglingkuran mo talaga. Hindi pwede na hari-harian, hindi pwede na Panginoon ka. Talagang mag-serve ka, maglingkod ka talaga mga brother and sisters, no? Now, dito mga kabradsis, no, ang atin pong pamagat sa atin pong pinag-usapan ngayon, make humility your goal. No, gawing goal yung pagpakumbaba.